May mga nagtatanong sa Yamashita Treasure Hunting na mga tao kung nakahukay na ba daw tayo ng kayamanan, nakakuha na ba daw tayo ng Yamashita Treasure. Ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon, at idagdag ko rin po ang dalawa ng Yamashita Treasure Hunter ang nakakuha ng big deposit, isa sa Laguna, no? At isa din sa Tanay Rizal. At sana, no, tumupad sila sa kanila pong mga sinasabi. Kaya nga lamang hindi po nila tinupad ang kanila pong mga sinasabi, pangako, no, na pumunta sa lugar natin at magbahagi ng ilan po sa kanilang mga nakuhang kayamanan, no. Pag-uusapan natin ito, idagdag natin ito pong topic na ito sapagkat napakahalaga po ito. Napakaganda po itong mapupulutan natin ng aral tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Dito ba mga pras? Yan sir yung item natin. Hindi siya sir hindi siya meron siyang mga parang damage eh. Ito mga 12 kg to 12.5 pataas. Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, welcome back again sa akin channel. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa mga comments, katanungan po ng ating ka-treasure hunter na mayroon na ba daw tayong nahukay, nakuha na Yamashita Treasure kasi nagbablog tayo. Yan po ang ating sasagutin ngayon na mga katanungan. At idagdag din natin, ito pong dalawang nakahukay ng big treasure, Yamashita Treasure, mga gold bars, Buddha, mga gold coins, no? Dalawang lugar po ito sa Luzon, sa kabundukan ng Luzon. Ito po ay ang sa Tanay Rizal, na kung saan nakachat pa natin ang nakahukay, nakakuha. Pangalawa ay ito pong nakakuha sa may Laguna, sa kabundukan po ng Laguna, no? Sila po ay may mga pangako, no, na kung saan hindi po nila natupad, kaya isa-isahin po natin yung pag-uusapan ang kanila pong mga pangako na napako, no. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta, pagko-comments, panonood po sa aking mga videos, no. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po sa aking channel. So continue po tayo, wala po tayong mga palatastas, wala po tayong break. Tumbok po tayo sa ating pong pag-uusapan ngayong topic, no. Ito pong mga comments, no, nagtatanong, may nahukay ka na ba? May nakuha ka na ba? Siguro naman ay sa atin pong pagbablog, no, bilang vlogger, no, hindi po tayo aktual na naghuhukay, na pumupunta sa mga kabundukan. Tayo po ay influencer, tayo po ay isang vlogger ng Yamashita Treasure. At pag sinabing vlogger tayo ng Yamashita Treasure, tayo po ay nagdi-discuss lamang, tumatalakay sa mga issue, no, mga usaping Yamashita Treasure Hunting, na kung saan
ang atin pong tinatalakay ay lagi pong mga sign markers, no? Mga palatandaan na kung saan related po sa Yamashita Treasure upang makatulong, makapagbigay ng clue kung saan naitago ang kayamanan. At kapag natuklasan po ito ng atin pong mga ka-treasure hunter, ito pong ating mga ibinablog na sign na binabasa natin, at kapag ito ay nakuha ay kasama rin, no? Parang kasama na rin tayo sa nakahukay, no? Yung tinatawag nilang influencer, parang nagbibigay encourage sa mga Yamashita Treasure Hunter upang makahukay, makatagpo, no? Mayroon ng nakakuha, alam ko na marami na, pero dalawa pa lang ito pong nagdi-declare o nakikipag-chat sa atin, nakikipag-usap. Mayroong iba na nabablock na lang tayo, bigla na lang nawawala. So alam na natin na sila po ay nakahukay na. Ito nga, idinidiin natin sa lahat po ng ating mga kababayang viewers, no, na bilang vlogger, Yamashita Treasure Hunting vlogger, no, ay hindi po tayo aktual na kumukuha ng Yamashita Treasure. Pero yung mga nakakuha ay posibleng magbibigay sa atin, no? Parang nakakuha rin tayo, no? Kumbaga kung may tinamaan o eksakto yung ating analyze, pagre-reading, ay tulong na rin po sa kanila yon, no? Contribution natin sa kanila para matuklasan. Parang nakakuha na rin ako kung sakaling sila po ay magbigay ng kanila pong mga parte o balato, no? Depende naman yan sa mga nakahukay, nakakuha, kung talagang magbabalato sila. Subalit hindi naman natin hinahangad yun, no, mga ka-treasure hunter. Hindi tayo umaasa na tayo po ay bibigyan. Subalit sila po ang nag-o-offer, sila po ang nangako, sila po ang nagbibigay ng salita na sila ay magbabahagi, no? Hindi po tayo nahingi, hindi tayo nagsabing bigyan nyo ako kasi ako yung influencer, ako yung nagbibigay ng courage sa inyo para po maghukay kayo, para makuha ninyo ang kayamanan. Hindi natin sinasabi yun sapagkat hindi naman tayo party doon sa paghuhukay, no? Nakakahiya naman na sila ang nagpapawis, din ahatian pa tayo, no? Parang nakakahiya talaga yon. Subalit common sense, no, na kapag nakakuha ka marami, ano lang naman yung katiting na bagay na pwedeng i-share ninyo o i-share ng mga nakahukay sa atin upang maipamamahagi sana ito, no? Maibigay din natin ito via GCash kasi may mga usapan na kapag nakapagpadala via GCash ay mag-a-announce tayo sa mga lahat po ng ating mga subscribers na i-GCash din natin sa lahat po ng mga naghihirap na treasure hunter o mga kwalipikadong mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Yan po ang ating aim, na kapag may magbigay sa atin, hindi ko ito gagastusin sa sarili ko, kundi ipamamahagi ko ito sa lahat po ng mga taong Pilipino na naghihirap, no? Yan po talaga ang aking gusto, na pag natuklasan nila ay pamahagi, no? Isa-isahin natin ang ating mga kababayang naghihirap, padala natin sa GCash, no? Sa abot ng ating maibigay, kahit tagi-1 milyon pa yan, kung kaya naman, no? Ito pong mga ibinabahagi nila, kung sakaling ibinabahagi talaga nila na taos puso sa atin para maipamamahagi din sa inyo. So yung isa, no? Yung isa, kasi dalawa itong nakahukay, isa sa Tanay Rizal at isa din dito sa may Laguna. Unahin natin itong sa Tanay Rizal. Although hindi naman tayo ang nag-analyze doon sa kanilang nakuha, subalit tayo po ay naging influencer, no? Naging
nagbigay tayo ng encouragement tapos tuwing napapanood nila tayo na tumatalakay sa mga iba't ibang sign markers na nag-a-analyze, ay nagkakaroon sila ng lakas ng loob para maghukay o para magkaroon ng idea, gana, no, sa paghanap ng Yamashita Treasure. Kaya nila ito natuklasan, nagpupursigi sila dahil alam nila na totoo ang Yamashita Treasure hunting, sapagkat lagi natin itong napag-uusapan at lagi nating tinatalakay sa ating YouTube channel at saka sa Facebook account natin. So nag-promise ito, nagbigay siya ng mga videos, photos, no, na nakuha nila itong mga itong Buddha, mga precious stones na uncut at mga gold bars na napakarami, no, 352. Ni kahit isa hindi man tayo nakatikim, no. Kahit na kaunti man lang, hindi naman tayo nakatikim niyan. Sapagkat hindi naman talaga sa atin yun, sa kanila yun. Subalit may promise yan na sa January 2024, no, kasi 2023 nila nakuha yun, ay makipagkita sa atin, aakyat, no, para i-scan yung area na kinaroroonan ko, sapagkat nakabili na sila ng mga high-tech na gamit, sapagkat may mga pera na sila. So sila naman ang nagsabi, hindi naman tayo nag-offer noon na pumunta kayo dito para matulong sa atin na mag-scan, kasi siguradong makuha, kasi maganda yung scanner nila, milyon ang bili nila, mahal ang halaga. So hindi naman ito tinupad, no? Kahit man lang mamahagi sana sila ng kaunting halaga, ipamahagi natin sa mga tao, no? O Yusuf, sabihin mo sa kanila na mamahagi tayo, magbigay tayo ng kaunting ano. Hindi naman nila ginawa yun, no? Naging gahaman ang kanilang pag-iisip, no? Naging makasarili, no? Pagdating sa kayamanan ay naging hindi maganda ang kanilang pag-isip at hangarin. Patuloy pa rin silang naghuhukay. Nakakuha na nga sila ng napakaraming kayamanan, sige pa rin sila ng sige, no? Walang pagkakontento. So kung ako yun, nakakuha na ako, tama na yun, mamahagi ka na, mamatay ka na lang, hindi mo na maubos yung inyong nakukuha. At isa pa, may balik yun, may katumbas, no? Aantayin mo lang yun, yung mga katumbas noon, at babalikan kayo ng inyong kayamanan na inyong nahukay, nakuha, na kung saan dapat ipamimigay ito sa mga nauukol o kaukulan o mga taong karapat dapat na mapagbigyan, no? Kahit hindi sa atin, sa mga taong naghihirap. So hindi nga magandang ugali ang isang tao kapag nakakuha na o nakahukay na ng kayamanan, no? Sa tingin niya ay naging selfish, no? Naging maramot siya sa kapwa-tao at naging matakutin dahil takot siyang maka-hold upin o mawala sa kanya yung kanyang nahukay o nakuha. So isa yun sa dahilan kung bakit siguro ayaw nang makipagkita sa atin o ayaw nang makipag-usap sa atin yung iba, no? Pangalawa, no, itong nakahukay sa Laguna, no, sa kabundukan ng Laguna. Noon, palagi natin itong nakachat, no? Humihingi ng mga payo, mga encouragement, mga tanong tungkol sa mga site, no, mga sign, markers, at lagi nating binibigyan ng analyze, no? At nabigla na lang tayo ng sinabi niya nakahukay na sila, nakuha na nila, napasok nila yung loob ng tunnel, no? Yung loob ng tunnel ay hindi naman ganun kalalim, medyo malayo lang distansya kasi pagapang. At doon sa ilalim nga mayroong mga semento sa ilalim sa sahig, no, na nabuksan. Nandoon yung mga gold bars na kabalot ng concrete box, no? At hindi lang yan, may mga gold coins, no, na nahukay. Marami ito, tsak na big deposit ito, no? Marami din ang gold bars na kailan nakuha, hindi natin alam kung ilang piraso. At mga banga, no, na may laman na gold coins, no? Puno ng gold coins yung mga banga. So alam natin na
ito po ay malaking halaga, malaking kayamanan. At nag-promise nga na magbigay daw siya by March, no? Ngayong March na ito, i-GCash na lang, no? So hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Pagdating ng March ay bigla tayong binlock, no? Hindi na natin siya makita sa Facebook, hindi na natin ma-message. Ibig sabihin ay pinutol na ang ugnayan. So naging sakim na naman sa pag-iisip, sakim na naman sa damdamin, sa puso, no? Hindi naman tayo nahingi. Sila yung nagbibigay ng promise, no? Nagbibigay ng pangako na hindi nila tinutupad. So doon pa lang na malalaman mo ang tao na kapag nakakuha ng kayamanan at pag nakamtan ang kayamanan sa mundong ibabaw na ito, ay nagbabago ang isip at damdamin. Naging iba na. Noon, nung wala pa, ay sasabihin, kapag nakahukay ako, ganito, akong bahala sa inyo, ako ang magbibigay tayo sa mga ano. Subalit naging iba na kapag nakakuha, no? Mayroon na silang mga ibang iniisip, marami na silang mga bibilhin, at hindi kontento. Bumibili pa ng mga lupa, no? Ayon sa kanila, ay bibili siya ng lupa, no? Itong nakakuha sa Laguna. Kasi may treasure na naman. So hindi pa siya kontento dun sa nakuha niyang napakarami. Bumili na naman siya kasi may mga sign markers, may Yamashita na treasure na naman dun. So sabi ko nga, dapat tayong makontento kung mayroon na tayo. Tama na yun. Ibigay na sa iba yung iba pang hindi nahuhukay. So biglang nga tayong na-block. Yung isa naman ay hindi naman pumunta sa atin. So wala naman tayong dapat na ikakapangamba o ikakasakit ng loob kung hindi yung promise na hindi dapat na sasabihin kapag ito ay hindi tinupad. Kasi maaring kapag yung tao ibang ugali, masasaktan o magagalit sa inyo, ay iba yung isip, no? Posibleng i-expose kayo o sasabihin yung lokasyon nyo, yung mga nakakuha, nakahukay. Ako naman ay hindi ganun. Pinupost ko lang, hindi ko naman sinasabi kung saan yung lugar nyo, hindi ko naman sinasabi kung ano yung mga pangalan nyo, no? Kaya yung isa na block na nga tayo para hindi siya masundan, hindi siya malalaman kung anong tunay niyang pangalan, no? Pero alam pa rin ng Panginoon yan, no? Kahit saan kayo magtago, may balik yun. Yung mga kayamanan na yan, may balik yan. Tandaan ninyo yan. So sana po ay kapag nakakuha kayo, huwag kayong mag-promise o huwag kayong magsabi na kayo ay magbahagi ng hindi ninyo tinutupad. Sapagkat yung sinabi ninyo ay nakaukit yun, nakatatak. At yung party na yun na hindi niyo naibigay, maaring times 10 ang mawawala sa inyo, no? 10 beses pa yung ibinigay ninyo na hindi ninyo naibigay, maaring 10 beses na sisingilin sa inyo yun, no? Na mawawalan kayo or may kapalit. So napakahirap, napakadelikado para sa inyo, hindi para sa akin. Kasi hindi naman ako ang nakakuha. Problema ninyo yun. So yun nga, no? Ito sana ay magbigay ng aral sa atin. Ito pong mga nakahukay, nakakuha. Kapag kayo ay nakahukay at nakakuha ng kayamanan, huwag kayong magsasabi ng tapos, no? Huwag niyong sabihin na kayo ay mamamahagi, magpapromise kayo, no? Kasi hindi maganda yun. Sana po ay nakapagbigay tayo ng napakagandang aral, no? Na mensahe para po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter o hindi Yamashita Treasure Hunter na mahilig sa kayamanan, no? Na naghahanap ng kayamanan. So hanggang dito na lamang po, no? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos.
Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.